nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, balik ko tayo mga kaibigan dito po sa tinatalakay po natin. At mamaya sikapin po natin kausapin ang secretary po ng DOH. At may mga dengue outbreak na po. Particular po dyan sa province po ng Iloilo. Ang ating text line na 0927-861-1921. At mamaya sikapin po natin makausap ang tanggapan po ng Philippine National Police. Teka, bago muna tayo lumayo sa ating paksa. Nako, may mga nakausap po tayo mga kaibigan na dyan po sa probinsya po ng Iloilo regarding po dun sa dengue case. Ito, speaking of Iloilo, tamang-tama nasa linya ng ating komunikasyon si Governor Arthur Defensor. Governor, maayong aga. Mayong aga, Karex, at magandang umaga sa lahat. Apo, Gov, tayo napapakinggan sa Target On Air. At tama po ba, nagdeklara na po ng dengue outbreak ang Iloilo Province, Governor? Tama ito, Karex, kasi noong August 9, no, we submitted our report to the DOH, itong tinatawag natin Introduction Methods Results Discussion Report. Na, yan ang consolidated na figures na galing sa mga munisipyo natin to confirm the outbreak situation. No? So that happened in August 9. No? And during that time, we had 4,595 cases. Starting from January 1 up to the present. No? And ang figures natin, that's 320% increase from last year of the same date. No? Ang attack rate natin is 22 per 10,000 at may case fatality tayo na 0.22. Yan ang papakita na may outbreak na tayo. And on the same day, we convened our Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. And we translated that into disaster mode. And so we are on blue alert ngayon dito sa probinsya ng Iloilo. And we continue to respond to the outbreak situation. At Gov, tama ba yung nakuha namin datos? Kumbaga, itamuan nyo kami. Nasa 241 na naka-admitted po sa ospital po, Gov? Ang ospital natin sa probinsya, ang probinsya ito, correct, sa ito kasama yung Iloilo City Hospital. Kasi meron tayong 13 hospitals, 12 district hospitals, and 1 provincial hospital. Ang laman ng ating ang laman ng lahat ng ating ospital ay we had 266 now patients there. No? As compared to 2019, Carex, when we had an outbreak also, on August 15 at 2019, we had 561. But nonetheless, no, our hospitals are continuing to manage the situation. At napagandaan naman natin ito. Since January, alam mo kasi, Carex, we were waiting for this last 2023 because the 3-year cycle of dengue was supposed to come at 2023. So hindi siya dumating. So pinagandaan natin sa 2024 at dumating siya ngayon. So we have been moving since January at ang importante dyan, tatlong bagay. Dengue test kit, IV fluids, tsaka bed space sa hospital. Kumbaga, dun po sa deklarasyon po ng PDRRMO, ito yung sinasabing blue alert status po, Governor. Nasa blue alert status tayo ngayon. Pero importante sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, importante yung paglinis. Tama po. Yung 4S, iligpit natin at linisin yung mga inipunan ng tubig. Kasi kung hindi makaitlog ang lamok, mas madali ang problema natin. At anong asiste o tulong o financial po, Governor, na binigay po natin? No, ang ospital natin na, our government hospitals are always ready to help our constituents. Pero tayo, we continue to work with our municipalities and rural health units. No? We give assistance in terms of dengue test kits, IV fluids, at in responding to the situation sa barangay level. Kung may mga clustering tayo, yan, we continue to deliver. Mga fogging tayo based on the protocols. So what we are doing is we continue to work with our municipalities in responding to the situation. At Gov, dagdag ko lang to, tama po ba nakatanggap po ng 5 million cash subsidy yung Construction and Family and Youth Development Center dun po sa inyong tanggapan, Governor?
Hindi, kasama kasi na yan, Karek, sa ating mga programa na gusto natin na Apa. may bahay. Ang SK, kasama ang Youth Development Council at ang Family Development Council. Apa. So we put 5 million, that is a 2-story building, para may bahay sila. And we will do that all over the province. That's part of our program, no? Apa. Ang ating youth program, together with our Sangguniang Kabataan. Kagaya lang po dun sa Balik Brigada Eskwela, may mga nakausap po kami ng mga ilang parents po dyan at napakaganda, nagpapasalamat po sila dahil dun po sa 5 classroom building dyan sa Saraga Central Elementary School, mukhang to the rescue inyong tanggapan na Governor. Yes, we are aggressive, correct. So we are spending a lot of money on classrooms. In the next 2 years, we intend to spend $500 million. Apa. That is from our special education fund. And we just continue to construct classrooms. No? So, alam mo kasi may programa tayo dito, yung Best Province Program, Apa. Bulig Eskwela sa probinsya. Nandyan po nakalakip yung ating classroom program. We continue to augment Apa. the DepEd program because alam mo malaki yung classroom shortage natin dito sa probinsya ng Iloilo. Ginagawa naming lahat para hapulin yun. Tama pa. At Gob, samantalay mo namin itong pagkakataon na ito, may mga nakikinig, nanonood sa atin, hindi ganun pamilyar sa Iloilo Province. Ano po ang sektor ng turismo na dinaray nitong nakalipas pong summer po, Governor? Alam naman natin na umusbong na ang sektor po ng turismo, Governor. Hindi, kahapon lang, no? Kakapirma lang natin ng Executive Order 168. Ang tawag natin dyan, Karek, si turista sa barangay, no? For more progress. Our program establishing our barangay as the community venue for tourism events and activities, and that's the point of care of our tourists. So yung approach natin, that is a new approach, no, yung executive order niyan, Karex, no. It is a barangay-based and oriented approach to tourism. May tinatawag tayo dito ng mga more progress tourism barangays. We focus on developing the barangay based on our tourism development plan. So yung direksyon is approach, no, na ang barangay, we funnel our resources and programs to those barangays with tourism potential and industry. Yan. So yan ang ginagawa natin ngayon dito. Apo, at kumbaga kaya siguro natatamasa nyo yung tagumpay nitong champion po for good governance po, Governor, mukhang tumaga po kayo ng parangal po dyan kamakailan. Salamat, no? Salamat nga at thank you very much for the appreciation sa Kaya Natin family. And of course, we share the congratulations and thanks sa lahat. Alam mo naman, hindi lang yung mga achievements yan ay amin lahat yan. Kasama dyan ang ating Iloilo Provincial Government, ating mga mayors, ating mga barangay captains, and all our partners here in the province. Sa kanila din yung mga award natin na yan, no? Pero nagpapasalamat tayo sa Kaya Natin family for the recognition and the appreciation. And we look forward, no, to collaborating with Kaya Natin family, no, in championing good governance in our country. Gob, regarding po dun sa anti-drug campaign, kumbaga kamusta ang suporta ng inyong tanggapan dun sa mga bawat barangay? Kumbaga halos karamihan ba drug clear na dyan sa Iloilo, Governor? We are iilan na lang naiwan dito. I don't have the figures with me right now, pero we are iilan na lang ang barangay natin na kailangan pang i-drug free. I don't know ngayon ilan kasi we were 99 point something percent. The last ang atin yung huling badak, parang yung anti-drug council meeting namin, konti na lang naiwan dyan. And we continue to work with our PNP and our drug agency in addressing that problem. We're doing well here, no? in our war against illegal drugs. At kami nagpapasalamat po, Governor Arturo Toto Defensor. Gob, baka meron kayong mensahe at samantalayin po natin itong pagkakataon na to, Governor. Sa mga kababayan natin, kahit hindi dito sa Iloilo, ang paglinis, yan lang ang solusyon sa dengue. Iligpit at linisin yung mga iniipunan ng tubig, no? Para hindi dumami ang lamok. Ikalawa, iwasan ang makagat ng dengue. You make our adjustments sa ating mga pagdadamit, lalo na sa eskwelahan, sundin natin ang mga circular ng DepEd at ng DOH na 4S strategy para maiwasan natin ang kagat ng lamok. At pangatlo, huwag pabayaan ang simptoma ng dengue. Importante sa dengue na magahan kasi ang ating casualty ay nandun lang man nanggagaling kung huli na dalhin sa doktor at sa ospital yung pasyente. Okay, salamat po, Governor Arturo Toto Defensor ng Iloilo Province. Gob, ingat po palagi. You're welcome, Karex. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor?
Yan po ang tinig mga kaibigan ni Iloilo Province Governor Arthur Toto Defensor Jr. At nagsagawa po kumbaga dengue outbreak dyan sa Iloilo Province. At nakuha namin mga kaibigan yung datos at nasa mahigit po sa 4,500. Ito po initalang kaso po mula Enero at 241 naman po mga kaibigan yung admitted po sa mga ospital. At base po dun sa PDRRMO, kumbaga yung deklarasyon, yung sinasabing blue alert status po. At to the rescue, nandiyan naman po pagbigay ng tulong ng tanggapan po ni Governor Arthur Defensor. At magbabalik po kami. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.